Nagsimula na pong mamahagi naman ang paraphernalia para sa plebisito kaugnay pa rin sa Bangsamoro Organic Law. Bantay sarado naman po ang bahay ng isang huwes sa Cotabato City matapos pasabugan ng granada. At mula po sa Cotabato City may unang balita si Ian Cruz live. Ian? Yes, Connie, dalawang magkasunod na pagsabog nga ang umalingaw-ngaw sa Rosary Heights area dito sa Cotabato City na ilang oras lamang bago nga buksan ang mga plebisito para sa Bangsamoro Organic Law plebiscite. Tinarget umano ng pagkapasabog ng dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang bahay ni Judge Angelito Rasalan. Sa bubong ng inuupahang bahay ng huwes, bumagsak ang inihagis na granada at nang sumabog, nabasag ang ilang salamin sa bintana. Bandang alas 9 ng gabi, nagliligpit na ng gamit ang huwes upang matulog nang marinig daw niya ang inakalang bato lamang na tumama sa bubong. Ilang segundo ang lumipas. Nangyari ang magkasunod na pagsabog. Mabutit walang tinamaan. Sa bubong naman ng kapitbahay ng huwes, bumagsak ang isa pang granada. Sa post-blast investigation, nakakuha ng safety pin at lever ang bomb squad. Kaya sinabi ni Chief Inspector Efren Salazar ng Cotabato Station 2, granada nga ang pinasabog. Nang tanongin si Judge Rasalan kung anong motibo ng pagpapasabog, wala raw duda dahil ito sa pagiging tutol niya sa inclusion sa Bangsamoro ng syudad. Marami na raw na kaibigan na nagbabala sa kanya na maghinay-hinay. Hindi raw siya natatakot, naiinis daw siya na hindi harapan ng laban. Pinatauhan na ng pulis ang lugar ng huwes. Hindi sa work. Definitely hindi sa work. Kung sa BIOL, baka. Pero, Ba't sa BIOL? Ba't may nasabi? antay kasi ako. Vocal ka? Vocal ako. Marami nagsabi sa akin na mag-minor-minor ako. Wala pa naman tayong makuha dyan. But then, yun nga sabi ko, titingnan pa natin. No? We will deeper our investigations para malaman natin kung ano talaga itong motibo ng pagtapon. Samantala, alas 2 ang madaling araw kanina nagsimula ang distribution ng plebiscite paraphernalia sa City Treasury Office ng lungsod. Ang guro, matapos makakuha ng appointment letter, mabilis na nakakuha ng mga paraphernalia, pati na ang mga balota, tally sheets at iba pang mga gagamitin. Sa pagkuha ng voters list na nagkakaimbudo, sabi ni Director James Jimenez, tinitiyak kasi na tama ang binibigyan listahan sa chairman ng Plebiscite Committee o Plebcom. Ang mga guro na may dalang plebiscite paraphernalia at mga balota, hinahatid ng mga sundalo at pulis sa mga polling center para matiyak ang kanilang kaligtasan. Sa ngayon, walang nakikitang aberya ang COMELEC sa pagdaraos ng plebisito. Wala rin daw indikasyon sa ngayon na maaaring magkaroon ng failure sa anumang lugar. Kasi ang failure of elections, dinideclare natin yan kapag the conditions for a free and fair elections no longer exist. No, so kasama dyan, ang pinakapangkaraniwan dyan, walang supplies. Walang supplies, walang teacher, or binaha, ganyan. So wala naman tayong malaking concerns about weather. Wala tayong malaking concerns about supplies. Yung teachers natin, bagaman ini-expect natin na meron tayong last-minute no-shows, meron naman tayong malalim na listahan ng alternates. Connie, halos sa 45 minuto na lamang bago nga yung itinakdang pagbubukas ng plebisito para sa BOL, pero makikita nyo sa mga screen dito sa aking likuran, ito'y kuha sa loob ng City Treasury Office na may mga guro pa rin at mga uupong membro ng Plebcom ang naroroon sa loob upang kumuha ng iba't ibang kagamitan na gagamitin sa plebisito. At Connie, ang nangyari kasi ay may mga nag-no-show na mga guro at sa huling bilang ay nasa 54 na clustered precincts ito o kabuang 54 na mga guro ito na hindi nagpakita. Kaya ito'y patuloy na nireremedyohan ngayon ng COMELEC at sa huling pakikipag-usap natin sa mga kinatawan ng COMELEC ay mga 5 presinto na lamang ang kulang nila at mapupunuan din naman daw nila ito bago ang mga susunod na oras para nga makapagsimula na rin yung botohan ng plebisito doon sa mga itatakda sa kanilang mga lugar, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz.